Sisimulan ko muna to sa personal na opinion ko patungkol sa mga tao nung mga panahon na hindi ko pa gaanong kakilala talaga si Kristo. Dati kasi talaga, hirap na hirap akong makisalamuha sa mga tao except sa mga kaibigan ko. Kasi syempre yung mga kaibigan mo naman, may pagkakakilanlan na kayo sa isa't isa. Meron na kayong magandang cycle. Kumbaga nagkakaintindihan na kayo, di nyo na kailangan i-explain yung isa't isa sa bawat isa. Kumbaga, meron na kayong sistema. Yun yung kagandahan pagdating sa mga kaibigan. Pero syempre, hindi mo naman maiiwasan dito sa mundo na madadala ka sa mga taong hindi mo talaga makakasundo, hindi mo rin kakilala, kunwari na lang sa trabaho. Hindi mo naman pwedeng piliin yung mga katrabaho mo, di ba? Kasi yung mga kaibigan mo, pwede mo yan piliin. Pero yung mga katrabaho, hindi. Kumbaga, doon talaga magkakaroon ka ng isang malaking boom reflection na yung mga tao pala, hindi talaga sila madaling pakisalamuhan. Yun. Kung ano, basta. Doon din kasi talaga magbubukas yung understanding mo na, wait lang, kaya ko ba talagang makipag-socialize? Kasi kadalasan, relationship-wise, yun din yung medyo mahirap na intindihin patungkol sa ganong klaseng relationship sa mga tao. Kasi sila lang din naman yung nandyan, kumbaga. Pero yun nga, kumbaga sa 24 hours, mas pipiliin ko pala nung mga panahon na yan na maglaro ng Game Boy o kaya manood ng movie, YouTube, kung anong pwedeng gawin na hindi involve ang isang tao. Maliban nga sa mga kaibigan. Kumbaga, sa colleagues, sa mga churchmates, ayoko pala ng conflict. Tsaka, na-discover ko sa sarili ko na mataas pala yung pride ko. Kaya, yung mga ideas, ayokong tinatanggal sa akin. Pero, may mas mga grabe pa kasing klase ng tao na talagang kokontrolin ka na, may deception, manipulation, at talagang gagawin yung lahat ng bagay para lang ibahin yung mindset mo o yung perspective mo sa buhay na yun yung dapat gusto kong sabihin na ingatan nyo yung sarili nyo doon. Kasi may mga ganong klaseng tao talaga at hindi nyo nga kasi makakontrol yung mga ganong klaseng sitwasyon sa buhay nyo kasi darating at darating yan. Kumbaga, ang main point ko talaga kung bakit ko sinasabi to ay mas pinipili ko na rin pala kahit noon pa man na lumayo sa gulo, sa conflict, kasi ayoko ring lumiit yung mundo ko. Handa ka na, idol. Gagawin, laya natin dito, idol. So, ganito pala yung feeling kapag solo mo pa yung buong victory na service. Ang laki. Tapos, wala masyadong tao. Pero ayun, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 7:7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you." Kausap kasi dito ni Jesus Christ yung mga disciples niya. Tapos ang Greek word kasi dyan ng seek ay continuous action patungkol dun sa seek. Tapos yung point dyan ni Jesus Christ sa mga disciples niya, kumbaga, binibigay ni Lord kung ano yung mabuti. Kasi bago nga to, sinabi sa Matthew 6:33 ay, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Kumbaga, dito rin yun, yung sumunod na yun. Kumbaga, point dun patungkol sa God's kingdom. Kumbaga, yung sa will niya, syempre, yung mga pwede mong i-seek. I mean, hindi naman kasi pag sinabing i-seek mo yung mga bagay-bagay, kahit ano na, kahit yung wicked ways, hindi mo naman pwedeng hingin yun. O kaya yung kasamaan, di ba? Hindi ka naman pwedeng magsabi ng, "Lord, pwede bang tanggalin mo sa trabaho itong isang tao para ako naman yung ma-promote?" Kumbaga, masyado naman yun. Kumbaga, hindi siya mabuting hilingin o ipagdasal. Kasi ang point din dito, yung spiritual growth din natin ng mga Christians patungkol sa mga pwede natin pang ipalago, kumbaga. Kung naaayon ba talaga yung mga pinagdadasal natin sa will ni Lord at sa kung paano rin tayo tatatag through hardships at sufferings na ma-encounter natin dito sa buhay. At kasama na nga dun, base sa intindi ko nga, yung mga tao. Kasi sila rin talaga yung magde-develop sa'yo, mag-hone sa'yo sa kung sino ka man, base sa kung ano yung mangyayari. Kasi hindi natin talaga kontrolado yung actions ng mga tao. Pero alam natin na nag-exist yung mga promises ni Lord.
alam nyo kasi, pagkatapos ng 21 days, ito pa lang talaga yung araw na nakaramdam na ako ng kasiyahan. Kumbaga yung, uy, naks, may purpose yung buhay ko ah. Kasi itong araw na to, magpaparenew ako ng lisensya. At ito rin yung araw na, alam nyo naman 'di ba, kapag may gagawin kayo, madalas yung plano nyo talagang hindi umaayon, hindi smooth ganun. Pero dito sobrang smooth. Kumbaga nagsimula sa pagpapaalam ko sa boss ko na sabi ko, kukunin ko nga lang yung lisensya doon sa Robinsons na malapit sa UP Manila. Pero kasi, alam niyo, nakakahiyang magpaalam ng ganun. Pero syempre, ginawa ko naman at pinayagan naman niya ako. Kasi mga 11:30 na rin naman yun, magla-lunch break na rin naman. Hindi naman yung parang kinukuha ko yung buong oras sa opisina. Ang sagot niya sa akin, sige, basta before 1, bumalik ka na. At yun lang din naman talaga yung gagawin ko. Tapos, nag-book ako ng Joyride. Kadalasan kasi, pag sa amin kayo nag-book ng Joyride sa may DOH, ang tagal. Lalo na yun, patay na oras. Gets nyo naman, di ba? Parang nagla-lunch yung mga rider. Pero parang tapos lang ata ng 2 minutes, meron na. Tapos yung nakakatawa pa doon, naligaw-ligaw yung rider kasi pumasok siya sa loob ng DOH pero kasi ang pinin kong location doon na lang sa gilid ng Fabella, kumbaga sa exit na lang ng Fabella para sana hindi na siya lumayo. Pero ewan ko sa Google Maps. Tapos ang nakakatawa lang din na nakakwentuhan ko yung Joyride rider kasi naligaw-ligaw nga siya. Tapos sabi niya sa akin kasi di daw siya pamilyar nga sa Maynila. Parang nandun lang din daw siya sa time frame na kung saan yung pamangkin niya yata ay yun yung oras ng klase. Kumbaga sa oras ng klase na nasa Maynila sila, yun din yung oras niya ng biyahe. Tapos parang pangatlong biyahe na rin niya yata ako nung mga oras na yun. Tapos basta ang saya kasi yung mga maliliit na moments na yun, yung mga conversations kasama yung mga tao yun, di ko in-expect. Cute naman yun. Pagkatapos kasi nun ay syempre, nasabi ko rin kasi sa rider na nakukunin ko lang yung lisensya. Tapos, mabilis lang naman kasi talaga yun. Kukunin mo lang yung lisensya. At willing siyang maghintay. Isipin nyo ganun yung mga taong nakasalamuha ko nung araw na yan. Ang saya lang din talaga sa pakiramdam ko, baga ang gaan. Tapos, pagkadating ko naman dun sa mismong PRC na kung saan man yun sa second floor, ang haba ng pila. Hindi ko in-expect. Kasi nga, may parang bagyong nangyari nung kahapon yan. Tapos, yung mga nakapila nung kahapon ay parang, anong kailangan mo, idol? Wala. Tapos ayun, parang na-adjust. Tapos nagkakumpul-kumpulan na sila sa araw na yan. Tapos ang nakakatawa kasi dyan, yung kasunod sa pila ko, ito, I mean, di na ako magiging sensitive kasi siya naman, parang open naman talaga siya sa kasarian niya o sa gender na pinili niya. Bading kasi siya, tapos, di ba pag magre-renew ka ng license, dapat yung picture mo at least parang 6 months. Kumbaga yung recent photo na ipapadala mo. Yung kanya kasi, nakakatawa kasi na babae tsura na pinili niya. Tapos syempre lalaki nga siya doon. Tapos yung guard medyo, alam niyo yun, yung parang hindi mo siya dinidiscriminate kasi yung guard naman ay tomboy din. At para lang may konti lang na awkwardness, may tension, parang ganun. Tapos nakakatawa kasi pinaparinggan niya. Tapos katabi ko nga siya. Tapos hindi ko, kumbaga naririnig ko yung parinig niya. Hindi ko mapigilan yung pag-react. Kumbaga napapareact talaga ako. Natatawa rin kasi talaga ako. Tapos ayun, nakakwentuhan ko na rin siya. Yun nga, nakwento niya sa akin na ganun nga. Ayaw daw tanggapin yung picture niya. Pero siya naman daw kasi talaga yun. At wala daw kasi siyang oras. Busy daw siya ganun. Kasi, actually, ang galing nga niya. Dalawa yung license niya. Dalawa yung pinaparenew niya. Ang lupit. Tapos, ayun, yung mga ganung klase moments, ang galing. Tapos, kaso ayun nga, hindi na ako nahintay nung rider. Pero, tagal na rin kasi. Parang umabot din ako ng 1 oras. Pero, stig. Yung mga moments na yan, yung mga hindi ko yan ma-experience ko sakaling hindi ko tinitingnan yung mga bagay na priceless. Kumbaga yung dating ako. Kumbaga na-appreciate ko ng todo yung mga ganong klaseng moments sa mga taong hindi ko kakilala. Yung mga ganong storya narinig ko, yung mga ganong klaseng pangyayari. At ayun, nakakatakam na to. Tatay. Lagi Jello, ba't mukha kang tatay? Ang kagandahan kasi ng pagkakilala ko kay Lord at sa traits ni Jesus Christ ay kahit anong klaseng tao yung nandyan, maganda rin palang pakinggan sila. Dahil yun yung pagkukulang ko noon. Makinig. Masyado akong mapanghusga na pag di na nakasundo, ayoko na. Lalayo na ako. Okay rin naman lumayo agad. Si Jesus nga nag-withdraw eh.
lalo na sa mga taong hindi mo na pwedeng baguhin ng pananaw. Pero sa kanya, para mag-recharge at mag-maintain yung focus kay Lord. Kasi pag sinubukan mong intindihin yung mga tao, marirealize mo rin yung mga pagkukulang mo bilang isang taong tagasunod ni Kristo. Champion! Dahil sabi nga sa John 13:34, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." Kumbaga yun na yung best verse para i-describe yung scenario na to regardless sa human nature. Idol, ano masasabi mo na champion tayo? Hehe. Ikaw, Idol, ano masasabi mo champion tayo? 1-0. Amazing. Yan lang. Ilan na tatay mo? Isa lang. Ito naman. Galing, magaling. Galing. Di kami bobo.